Magandang araw mga bata! Samahan niyo ako at ating balikan at alamin ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Noong Disyembre 1969, ipinag-utos ni Marcos sa noon ay Justice Secretary ng panahong iyon na si Juan Ponce Enrile na lihim na pinag-aralan ang lawak at hangganan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief batay sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935. Kaugnay nito, inatasan din ni Marcos ang noon ay Executive Secretary na si Alejandro Melchor at Jose Almonte na pag-aralan kung paano ipinapairal ang batas militar sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong Agosto 21, 1971, nagdaos ng meeting de avance ang Partido Liberal, ang kalabang partido ng partido ni Pangulong Marcos sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Sa kasamaang palad, ito ay binomba na siyang nagdulot ng pagkamatay ng marami. Pagkatapos ng pagbomba sa Plaza Miranda, sinuspinde ni Marcos ang writ of habeas corpus. Dahil dito, maaari nang arestuhin ang kahit sinuman ng walang utos o papeles at maaring makulong. Noong Setyembre 13, 1972, isiwinalat ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa kanyang privilege speech ang planong ito ni Marcos na tinawag na Oplan Sagittarius. Si Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang pangunahing kritiko at tagapagbatikos ng Administrasyong Marcos. Isang kombensyong konstitusyonal ang binuo sa utos ni Pangulong Marcos noong 1970. Itinuturing itong bahagi ng paghahanda ni Marcos upang maging ganap ang kanyang napipintong pagdedeklara ng batas militar sa Pilipinas. Layo nitong palitan ang Saligang Batas ng 1935. Ating alamin ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Sa gitna ng samut-saring protesta at demonstrasyon laban sa pamahalaan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Proclamation No. 1081 noong Setyembre 21, 1972 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng batas militar o martial law. Sa ilalim ng batas militar ay higit na kinilala ang kapangyarihang militar kaysa sa karapatan ng mga sibilyan. Ang kautusan ay nagmumula lamang sa isang pinuno, ang Pangulo ng Pilipinas, bilang Commander-in-Chief ng Hukbong sa Tatahan ng Pilipinas. Ganap na 3:00 ng hapon, umere sa estasyon ng radyo na kontrolado na ng pamahalaan ang boses ng Press Secretary ng panahong iyon na si Francisco Tatad at binasa ang nilalaman ng Proclamation No. 1081. Sinundan ito ng pagpapahayag ni Pangulong Marcos sa radyo upang bigyang katwiran ang pangangailangang ideklara ang batas militar na dahil hindi umano sa malawakang pagbagsak ng mga institusyong demokratiko sa bansa, tulad ng banta ng mga komunista, kaguluhan at malawakang paglaganap ng karahasan. At ipinalabas din ni Pangulong Marcos ang General Order No. 1 Series of 1972 na naglilipat sa lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan sa kanyang mga kamay bilang Pangulo at ang pamumuno sa Pilipinas ay nakabatay sa kanyang ipalabas na mga dekrito. At dahil sa pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan, ipinag-utos ni Marcos ang pagsupil sa kalayaan ng pahayagan at iba pang kalayaang sibil. Ipinasara ang Kongreso at establishmento ng media at ipinag-utos niya ang pagdakip sa mga pinuno ng oposisyon
at mga aktivista kabilang na sina Senador Benigno Aquino Jr., Jovito Salonga at Jose Diokno. Tanging ang istasyon ng radyo at ang pahayagang kontrolado ng pamahalaan ang nagpatuloy sa operasyon. Iginiit ni Pangulong Marcos ang kanyang pagdeklara ng batas militar ay ang unang hakbang upang mabuo niya ang bagong lipunan, batay sa bagong sistemang panlipunan at pampolitika. Kaugnay ng layuning makapagtatag ng isang bagong lipunan, inulunsad ng pamahalaan ang mga programang pledges. Peace and order, land reform, economic development, development of moral values, government reforms, educational reforms, and social services. Sa ilalim ng pledges, pinagsusumikapan ng pamahalaan na matugunan ang problema sa kaayusan. Naglunsad ng pamahalaan ng operasyong militar laban sa MILF sa Mindanao, gayon din ang NPA sa Luzon at Visayas. Ipinatupad din ang reformang pang-agraryo. Noong Setyembre 26, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Atas ng Pangulo bilang 27 na naglilimita sa lawak ng pagmamay-ari sa lupang tinatamnan ng palay at mais upang maipamahagi ang mga ito sa maliliit na magsasaka. Nilikha rin ng pamahalaan ang National Economic Development Authority na naatasang magplano at mga siwa ng pambansang palatuntunan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sinundan ito ng paniningil ng buwis sa mga mamamayan at pangungutang sa International Monetary Fund at World Bank. Itinalaga ni Pangulong Marcos ang kanyang asawang si Imelda Marcos upang mamuno sa bagong lipunan site and services. Tutugunan daw ng BRIS ang 11 pangangailangan ng tao: tubig, kuryente, damit, hanap buhay, kalusugan, edukasyon, kultura, teknolohiya, ecological balance, sports, recreation, shelter at mobility. Inulunsad ng pamahalaan ang mahigpit na pagdidisiplina sa mga mamamayan. Kaugnay nito, itinaguyod ang slogang, "Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan." Mahigpit na ipinatupad ang mga batas at alituntunin sa trapiko, curfew at maging wastong gupit ng buhok. Sa panahon ng batas militar, kinumpiska at ipinasara ni Marcos ang maraming negosyo at institusyon, pribado man o pampubliko. Ang operasyon ng mga negosyo at institusyong ito ay itinalaga niya sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan na nakilala bilang Marcos cronies. Noong 1978, naging punong ministro ng Pilipinas si Marcos. Ito ay batay sa Artikulo 9 ng Saligang Batas ng 1973, na higit na nagpalawak sa kapangyarihang ehekutibo ni Marcos bilang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan at Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahang ng Pilipinas. Lahat ng kapangyarihang inatang sa presidente batay sa Saligang Batas ng 1935 ay inilipat sa punong ministro.